meron akong nasagap na balita na pwede palang mag-apply dito sa South Korea kahit hindi na mag-aral ng Korean language. Meron palang ganon. Ngayon ko lang nalaman na pwede pala yung ganon na may mga entertainer palang mga Pinay dito sa South Korea. Nabasa ko yung post na yon sa Facebook at meron ding vlogger dito sa South Korea na nag-comment doon sa post na yon. Ang sinasabi nga niya ay para daw sa entertainer yon dito sa South Korea. Merong nag-post noon, yung nag-post, ang sabi niya, tinatanong niya kung legit daw ba yung agency na papunta dito sa South Korea para magtrabaho at hindi nagkailangan mag-aral ng Korean language. Siguro yung nag-post na yun ay gusto niyang makasigurado, baka nga naman scammer, pero ang daming nag-comment doon na legit daw yun at may agency. Pwede kayong mag-apply sa agency sa Pilipinas. Hindi ko na lang na-screenshot yung, kasi parang may sinabi na agency yung yung nakalagay doon sa post niya, may agency na pwedeng applyan sa Pilipinas ng entertainer daw dito sa South Korea. At ang sinasabi nilang type ng visa ng entertainer dito ay E6 visa. Nakarang video ko nung nakarang taon pa, ay may mga nagtatanong din sa akin na kung pwede daw ba hindi na mag-aral ng Korean language para makapunta dito sa South Korea. Siyempre, ang sinasabi ko yung sa factory worker kasi yun yung alam ko at yun yung naranasan ko. Na ang sinasabi ko nga, kapag may nag-alok sa inyo na casio agency daw sila na hindi niyo na raw kailangan mag-aral ng Korean language at makakapunta kayo dito sa South Korea para magtrabaho. Pero meron palang ganon. Yun nga lang, ibang klaseng trabaho, hindi siya factory worker. Pero trabaho pa rin yun dito sa South Korea at yun nga yung entertainer daw na E6 visa nga. Pero hindi ako sure dito mga kabayan ha. Mas maganda rin siguro matry ninyo. Siyempre entertainer sa mga babae, mga babae lang sigurado yung yung tatanggapin ng agency. Ay mas maganda dun sa mga babae na talagang halimbawa tinatamad mag-aral ng Korean language, pwede nyong itry yung entertainer. Pero hindi ko sinasabing gawin nyo ha. Doon sa mga talagang mga babae na gustong-gusto talaga makapunta dito sa South Korea, pwede nyo itry yung entertainer. Kaso nga lang, syempre, nandyan na yung, alam nyo na, tinatawag nilang pleasing personality, kasi ang mga Koreano ay, siyempre, mga Koreans ay ayaw nilang yung matataba. Siyempre, kailangan may tsura ka kasi entertainer, ang pagkakaalam ko kasi, di ako sure dito, ang pagkakaalam ko kasi sa entertainer ay ito yung mga, siyempre, nag-entertain. Nandyan yung, siyempre, sumasayaw, yung kumakanta, pero hindi naman siguro yung sumasayaw ng nakahubad. Ibang usapan na yun, di ba? At meron pang tinatawag, siyempre, iba naman yung tinatawag nilang GRO. Ang tawag doon ay guest relation. Ano ba yun? Hindi ko masyadong sa mga ganito kasi sa kayo nang bahala dyan, kung ano ba yung entertainer na yan o GRO na yan. Pero ang sinasabi nga, entertainer nga. Halimbawang nakapag-apply nga kayo ng entertainer, dami lamok, at nakapunta nga kayo dito sa South Korea, siyempre makakausap nyo yung mga Koreans, di ba? Malay niya, yung iba dyan, siyempre, magugustuhan ng Korean, o kaya magiging asawa, yung iba, ganyan yung gagawing way para makapag-asawa ng Korean. Kanya-kanyang diskarte lang talaga yan. Pero inuulit ko, hindi ako sure dito mga kabayan, kasi hindi ko naman alam kung paano mag-apply ng ganyan. Pero doon sa mga babae na gusto talagang makapagtrabaho dito sa South Korea, kahit anong klaseng trabaho, ay pwede nyong itry yung entertainer na yan. I-search nyo lang. Di ko kasi, nakalimutan ko kasing i-screenshot. May sinabi kasing agency doon kung saan agency pwedeng mag-apply Siyempre siguro sa Maynila yan. At search nyo lang din sa Facebook para malaman niyo tungkol sa ganyan. Siyempre kapag agency, baka ito ay may lagay
may placement fee. Dagdag ko na rin ito mga kabayan para malaman nyo na rin, lalong-lalo sa mga naghihintay ng employer. Yung mga nandito sa South Korea, sigurado alam na nila halos lahat ito. At ito nga ay may mga nababasa rin ako sa Facebook. Yung iba kakilala ko dito sa South Korea at totoo talaga yung mga pinupost nun. Ito yung tungkol sa HIV na karamihan nga ay EPS to EPS worker ang nagkakahawaan. At nung mga nakaraang linggo yata ay merong isang EPS worker na lalaki na marami daw binembang. Yan, mga talagang hindi mapigilan yung mga kalibugan. Ayan ang nangyayari. Ayaw mga mag-ingat. Ayaw ilagay sa ayos yung kalibugan nila. Basta tira na lang ng tira. Kahit hindi kakilala, lalong-lalo na doon sa mga salaminan, malimit sa salaminan, ayan, nangyayari. Pero, hindi naman talaga basta-basta ikaw mahahawa ng HIV kapag gumagamit ka ng protection. Kapag gumagamit ka ng kondom. Yan yun. Wala ganun talaga. Tapos, ang nangyari doon sa EPS worker daw na yun ay nakauwi pa ng Pilipinas, ay syempre, nakipagtalik sa asawa at yun, nahawaan pang asawa. Tapos marami nang naglalabasan sa Facebook, sa mga iba't ibang group sa Facebook dito sa South Korea, mga Pinoy ganyan, mga Pinoy mga Pilipino group sa Facebook. May mga nagpo-post doon na kung maaari daw wag na raw sabihin yung pangalan nila. Meron na akong nakita doon na babae na ang sabi may naging boyfriend na EPS worker din. Pero yung sa babae parang hindi naman totally HIV pa. May sinabi doon na parang Makati daw yung mga ganun pag ginagamit na siya nung lalaki. Pakatulo yun. Yung sinasabing ganun. Pero yun, siguro yung isang napabalita na lalaki na EPS worker ay marami daw ginamit na babae. Siguro, marami na rin nahawaan talaga yung dito. Kaya, dun sa mga papunta pa lang dito, ay kailangan nyo mag-ingat. Ilagay nyo sa lugar yung kalibugan ninyo. Ay hirap yan. Mabuti kung kayo lang. Halimbawa nahawaan na kayo, hindi nyo alam, tapos nakapagbakasyon pa kayo sa Pilipinas, di nalinti ka na, pati asawa nyo nahawa. Kaya mag-ingat kayo. Hindi porket nandito kayo sa South Korea ay safe na. Dito kasi sa amin ay every year yung medical namin, tapos pag nagpapacheck up ako sa clinic, every 6 months, minsan nga every 5 months kinukuhanan nila ko ng dugo dun sa clinic na pinapacheck upan ko. Binablood test nila ako lagi. At naman yun, para naman sa sa dugo ko na tungkol sa high blood, cholesterol, vitamin D, ganyan. Tungkol naman sa mga HIV na ganyan ay hindi ako takot sa ganyan kasi hindi naman talaga ako gumagamit ng talagang umiiwas ako sa ganyan. Mabuti na lang at dito sa lugar namin malayo talaga sa mga kapitbahay na maraming company. May mga lugar kasi dito sa South Korea na halos dikit-dikit ang company. At marami talagang Pinay, ayun. Yun lang talaga ang sablay. Ayaw gumamit ng protection. Yan. Mga bingbangers kasi. Yan. Nangyayari. Diyan, yung iba, ang yayabang pa ng mga yan. Pag nakadali ng babae, ikukwento pa niya sa mga kakilala niya na ito si ganyan, ganon. Nakailang babae na siya dito sa South Korea. May mga ganyan payabangan Ayun. Saan ang yabang nyo ngayon? Iyak-iyak kayo ngayon. Sira ang pangarap.